So unahin natin ito ha, mga kababayan. Itong kay Bongo at kay Bato. Eto na. Pakinggan natin ha mga kababayan dito sa balita na kung saan ngayon ay inilabas na nga itong co-perpetrator no na kumbaga sa madaling salita sangkot or kasabwat ni Digong dito sa crimes against humanity. In English lang mga kababayan, no? Hindi masyadong nakakahiya ba? In English lang, yung co-perpetrator sa madaling salita, sangkot o kasabwat. Sangkot or di kaya may madaling salita diyan yung kasama no sa gumawa ng krimen. Ito po mga kababayan, dito po tayo sa tawag dito Billionaire News Channel. Ayan, pakinggan natin ha, mga kababayan. Naku po, patay ka dito. Ito. Attorney, ano po ang susunod na mangyayari? Anong inaasahan natin ngayong pinangalanan na yung mga co-accused ni FPRRD? Sa kaso ni Duterte, matutuloy ang confirmation of charges hearing sa February 23, kung saan papasahin itong document containing the charges, malamang sa first day ng hearing. At yung inimbita nyo, mababanggit ang pangalan niya, malamang doon sa pagbabasa na yon. Pero kung what's next for these individuals' name, it's an entirely separate process. The case of Duterte will be separate and distinct from any other future cases that may be opened against any of the 8 named individuals or kung sino pa man. Patay. Dahil hiwalay nga ang magiging kaso, hiwalay din ang proseso ng una, pag-apply ng warrant of arrest. Patay. At ang susunod yan, yung pag-issue ng warrant of arrest Patay. sa particular na taong tutukuyin at eventually pagbubukas ng kaso. Ala. The identification of the persons against whom warrants of arrest will be applied against is a matter of prosecutorial discretion or prosecutorial strategy. Yes, Attorney. We just spoke with the former DOJ Secretary Vitaliano Aguirre and he said wala siyang control sa PNP kasi ang mandato niya ay nasa DOJ. Ano po ang masasabi niyo doon? He must appreciate the entire common plan as something that wanted to ensure not only implementation but impunity. So ito pala mga kababayan, ito, no? Ngayon na inilabas nga nito mga kababayan, inilabas na nga ng ICC itong mga pangalan ng mga kapwa akusado ni Digong or co-perpetrator o kasabwat or sangkot or mga kapwa kriminal dito sa crimes against humanity. Nag-react itong si Vitaliano Aguirre. Ang sabi ni Aguirre, mga kababayan, ay wala daw siyang control sa kapulisan kasi nasa DOJ lang daw siya. Ang problema nga mga kababayan, kaya siya nadawit, kaya siya kasali, kasi bakit? Sa dami-daming kaso, bakit tinutulirit niya na patayin? Di ba mga kababayan, nasa saligang batas na kapag nakita kang nagdroga, gumamit ng droga, di ba ang nasa saligang batas ay arestuhin, kasuhan, litisin. Pero bakit tinutulirit at hinahayaan lang ng Department of Justice na tuloy-tuloy ang patayan? Alam naman ng Department of Justice na bawal pumatay ng hindi idinaan sa due process kasi wala po kasi mga kababayan sa batas sa Pilipinas na kapag nakitang nagdroga ka ay papatayin ka diretso. Sige nga, magbigay kayo ng isang artikulo dyan o Republic Act sa saligang batas ng ating bansa, sa Philippine Constitution, na kapag nakitang nagnakaw ka ng mangga, barilin ka. Wala pong ganun. Maliban na lang kung nagnakaw ka, may armas ka, may karapatan manlaban or barilin ka ng may-ari. Kung nakita ka na gumamit, wala ka namang armas, bakit ka barilin diretso? Biruin mo, nakita mong gumamit. Tapos yung pulis na nakahuli 10, do you think lalaban pa yung nahuli? Kung 10 na nakapaligid sa'yo, nakayuko ka pa kasi humit-hit ka. Hindi ba? 10 nakapaligid sa'yo, humit-hit ka. Makakapanlaban ka pa ba nun? Diba? Malamang yuyuko ka na lang.
Sir Mario Cornel, hello po. Kaya ngayon mga kababayan, bakit nadawit si Aguirre? Kasi mga kababayan, Department of Justice, siya, sekretary. At bakit niya tinutolerate na wala naman sa batas sa Pilipinas na kapag nakita kang ganyan, ay patayin ka. Di ba? Kaya po nadawit siya kasi hindi dinaan sa due process. Dapat dadaan muna sa DOJ yan bago arestuhin, bago ikulong, bago kasuhan. Bakit parang walang function ang DOJ? Bakit parang puro pulis na lang? Kaya ngayon mga kababayan, sangkot siya, dawit siya. Siya talaga ang hahabulin kasi siya ang nasa Department of Justice nung panahon na yan. Happy Valentine's po sa inyong lahat mga kababayan. Naku po, patay ka dyan. Continue. Buong plano ay magawa nila yung patayan tapos hindi mananagot matapos. At yung pagpapanagot pagkatapos, nabanggit na rin niya, ako ba ang may, narinig ko bahagya, Ako ba ang may responsibilidad na mag-imbestiga? Ako ba ang may responsibilidad na mag-prosecute? I would argue that yes, meron siyang responsibilidad doon. At yung hindi pag-iimbestiga precisely ng Department of Justice ang nakapagsigurado na may mga pulis na nakalaya o nakapagpatuloy pa ng pagpatay. So categorically, you don't believe that DOJ Secretary Aguirre ay absuelto po dito sa kasong ito? Oh yes, definitely. If the ICC says he's part of the common plan, then I would have to give it to them, like they have evidence that points to him as part of the plan. Take note also that that's not the only reason why he's being charged, that he was DOJ Secretary. No. The document also indicates his ties, his role during Duterte's term as mayor. So, Ayan na, mga kababayan. Nagtuturo na. Ito na. Nagtuturuan na. Bakit? Ako bang bumarel? Bakit? Pulis ba ako? Ayan na. Kita mo na. Pero, noong panahon ni Digong, mga kababayan, dapat mag-react din po ang Department of Justice na kung bakit hinahayaan nila. Di ba? Siyempre, trabaho mo sa Department of Justice or sa Korte Suprema. Di ba ang trabaho ninyo? Dapat sitahin ninyo kasi nasa korte kayo nasa justice kayo Bakit hindi nyo sisitahin yan? Di ba na, bawal yan. Kasi kami bilang abogado, according sa pag-aaral namin sa mga batas dito sa ating bansa, wala namang nakalagay sa saligang batas na kapag nakita mong nagbenta, barilin. Wala rin nakakita sa saligang batas na ang baril na ginamit ay yun din ang ebidensyang nakita doon sa kabilang patay. Di ba? Kaya nga mga kababayan, tinanggal si Sereno Kung naalala ninyo si Maria Lourdes Sereno, tinanggal ni Digong at pinalitan ni Aguirre kasi nga si Sereno umaray. Di ba? Ano bang rason kung bakit pinalitan si Maria Lourdes Sereno ni Aguirre? Kasi si Sereno, ngumangaw-ngaw, ay hindi po pwede yan. Bawal yan sa saligang batas. Walang ganyan na mga batas na nagpapa-implement kayo ng patayan. Samantalang bawal naman, wala naman yan sa ating saligang batas na kasaad. Ang ginawa ni Digong, tanggalin si Sereno, palitan ni Aguirre. Di walang ngaw-ngaw si Aguirre, tahimik. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, napapansin ninyo sa panahon ni Digong kapag umangaw ka, umaray ka, at may nakita kang mali. Ito, bigyan ko kayo ng example mga kababayan. Sa panahon ni Digong, kapag may ginawa si Digong na kabulastugan, tapos hinaarang mo, katulad kay Leila de Lima, anong ginawa niya? Si Digong nabisto ni Leila de Lima na patungkol sa gentleman's agreement dyan sa China at sa West Philippine Sea. Noong nagngal-ngal si de Lima, pinag-initan siya ni Digong. Pangalawa, si de Lima nasa human rights. Pinaimbestigahan ni de Lima itong mga patayan ng Davao Death Squad ni Digong. Anong ginawa ni Digong? Pinagsama-sama niya lahat. Kumuha siya ng isang drug lord at sinabing, ito, protector si de Lima sa akin. Ito, si de Lima ay drug protector, sangkot kay ganito, sangkot kay ganyan. Pinapasalita nila. Ang nangyari, kulong si de Lima. Di ba?
si ano, yung tsahin nung manugang niya. Si Man Scarpio, yung tsahin nun si ano, si tawag dito si Morales, Concheta. Oh, nakita niyo si Concheta Morales. Oh, isang ombudswoman or ombudsman, Concheta Morales. Alam ni Digong na kalaban niya itong si Concheta Morales. Anong ginawa niya? Tinanggal si Concheta, pinalitan kay Martires. Sabi ko sa inyo mga kababayan. Oh. Tapos ngayon, itong si Maria Lourdes Sereno, galit na galit dito kasi bakit may ganitong mga patayan eh. Alam naman natin si Maria Lourdes Sereno ay kakampi yan ni Mama Leni Robredo. Ang ginawa niya, tanggalin niya, palitan niya kay Aguirre. Alam nyo na. Diba? Ma'am Priscilla Melchor, mega love shoutout po. Diba? Yan ang sakit kasi ni Digong mga kababayan. So ngayon, eto na. Nilabas na. Manugang ba ni Digong si Bato? Hindi, si Man Scarpio. Oo. Si Bato, di man niya manugang yan. Kaya eto na nga mga kababayan, inilabas na nga ng ICC ang mga co-perpetrator. Kaya, nako, nagngal-ngal si Bato at si Bongo. DZMM Radyo Patrol Flash! Jan Ay hindi na ba itong 1966 partner ito. co-perpetrators o kasabwat sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan sa document containing the charges na inilabas ng International Criminal Court. Inilabas nga po ng International Criminal Court ang document containing the charges laban kay dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Patay. Idinitalye sa 16 na pahinang report ang sistematikong plano para patayin ang mga umano'y drug suspect mula 2011 hanggang 2019. Nako. Sa dokumento, tinukoy na co-perpetrators o kasabwat ni Duterte sa kaso sina Senador Ronald De La Rosa, Senador Bongo, Patay. at ilang dating hepe ng PNP. Go, partner. Inakusahan din ang dating Pangulo na bumuo ng naturang pulisiya, nag-utos sa mga hitman at nangako ng immunity sa mga papatay sa mga pinaniniwalaang kriminal. Samantala, isinumite ng prosekusyon sa ICC ang panibagong listahan ng mga ebidensya kung saan 2 bagong items ang idinagdag. DZMM Radyo Patrol Flash! Report! 2 nakaupo at 6 na dating opisyal na nagsilbi sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinangalanang kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Nakalista sila sa 16 na pahinang dokumentong naglalaman ng charges na isinumite ng prosekusyon noong Hulyo. February 13, inilabas sa publiko ang iba pang detalye nito. Co-conspirators umano sa kaso sina Senador Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief at hepe ng Davao City Police, Senator Christopher Bongo, dating special assistant ni Duterte sa Malacanang, longtime executive assistant at personal aide niya noong kongresista pa siya ng Davao City, Patay. dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating NBI Director Dante Gueran at mga dating opisyal ng PNP na sina Vicente Danao, Camilo Cascolan na pumanaw noong 2023, Oscar Albayalde at Isidro La Peña. Nako. Maliban kay Aguirre, lahat ng ibang pinangalanang kasabwat ni Duterte ay nagsilbi sa Davao City. Naging PNP chief sa ilalim ng Duterte administration sina De La Rosa, Danao, Cascolan at Albayalde. Nako. At hepe ng PIDEA si La Peña. Ayon sa prosekusyon, mula November 2011 hanggang March 16, 2019, nagkaroon si Duterte at ang mga kasabwat ng isang common plan o kasunduan para i-neutralize sa pamamagitan ng karahasan gaya ng pagpatay ang mga umano'y kriminal na may kaugnayan sa illegal na droga. Kinasangkapan umano ni Duterte at mga kasabwat ang tinaguriang Davao Death Squad o DDS kasama ang mga hitmen at ilang low-level police para ipatupad ang plano. Pinaliligpit umano ang mga hindi susunod sa utos o mapaghihinala ang banta sa plano. Kampanya pa lang hanggang sa maupong Pangulo, nagkasundo umano ang mga co-perpetrator na palawigin ang plano sa buong bansa. Ayan na, mga kababayan. Ito na yung sinabi ni Bato na, Mr. Trillanes, make my day. Nako po, ngal ka lang na ngal diyan. Sumama ka pa. Maghuli sa akin, magsuot ng posas. Nako, Ma'am Silpa Glory, hello po.
Ayan na nga, mga kababayan, patay kang bata ka. Alaka, Diyos ko. Ayan na, mga kababayan. Bato, huwag ka na talagang magpakita. Kung dati nga, kwento pa lang ni Boying na may warrant ka, nagtago ka na. Eto pa, inilabas na ng ICC. Alam mo na, make my day. Naku, make my day, Mr. Trillanes. Naku, at huwag tayong mag-expect na si Bato lang ang magtago. Baka ito lahat magtatago na. Naku. Dapat mag-hold na ng departure order sa mga to